Ang mabuting balita, ang daily food of life ayon kay San Lucas chapter 11 verse 37-41 ay naglalaman ng isang mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng panloob na kadalisayan kaysa sa panlabas na pagpapakita. Narito ang mga aral mula sa Ebanghelyo. Una, ang pagpuna ng mga Pariseo. The criticism of the Pharisees. Ang mga Pariseo ay nagpuna kay Jesus dahil hindi niya hinuhugasan ang kanyang mga kamay bago kumain. Ang kanilang pagpuna ay nagpapakita ng kanilang pagtuon sa panlabas na pagsunod sa batas kaysa sa panloob na kalinisan ng puso. Pangalawa, ang tugon ni Jesus, Jesus response. Si Jesus ay tumugon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang lumalabas mula sa puso ang nagpaparumi sa tao, hindi ang pumapasok. Ang kanyang sagot ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng panloob na kadalisayan kaysa sa panlabas na pagpapakita. Pangatlo, ang kahalagahan ng panloob na kalinisan. The importance of internal hygiene. Ang talata ay nagpapahiwatig na ang tunay na kalinisan ay nagmumula sa puso, hindi sa mga panlabas na ritual. Ang panloob na kalinisan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang puso na malinis, mapagmahal at masunurin sa Diyos. Mga aral, ang panloob na kalinisan ay mas mahalaga. Internal cleanliness is more important. Una, ang tunay na kadalisayan ay nagmumula sa puso, hindi sa mga panlabas na ritual. Pangalawa, ang pag-iisip at pagkilos. Ang ating mga iniisip at ginagawa ay nagmumula sa ating puso at nagpapakita ng ating tunay na kalinisan. Pangatlo, ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. The importance of obeying God. Ang panloob na kalinisan ay nagmumula sa pagiging masunurin sa Diyos at sa Kanyang salita. Mga puntos. Una, ang mga Pariseo ay nagpuna kay Jesus dahil hindi niya hinuhugasan ang kanyang mga kamay bago kumain. Pangalawa, si Jesus ay tumugon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang lumalabas mula sa puso ang nagpaparumi sa tao, hindi ang pumapasok. Pangatlo, ang panloob na kalinisan ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na pagpapakita. Sa huli, ang San Lucas ay isang paalala na ang panloob na kalinisan ay mahalaga kaysa sa panlabas na pagpapakita. Dapat nating sikaping linisin ang ating mga puso at gawing masunurin sa Diyos ang ating mga iniisip at ginagawa. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory to the Holy Spirit. Amen.